Hindi naman sa mas madali silang dapuan kung hindi mas matindi ang simptomas nila. Kasi kung Sila, tutuusin, ito yeah. as here, kung hindi tayo protektado, pwede rin tayong kapitan itong sakit na to. Yes. Kaya Okay. nga pinasasabing may outbreak kasi nagkakahawaan eh. Mm-mm. Pero hindi lang ng simptomas na na-experience ng isang individual, no? Mas matindi pag sa bata, sa adult, or sa older child, or sa teenager, significant pa rin, pero siguro masasabi nating mas kakayanin ng katawan nila. But that's not to minimize no, the impact of the illness. Ang nararamdaman kasi ng pasyente, sobrang tinding ubo, kaya siya tinatawag na whooping cough kasi uubo siya, Yeah. tapos papasok ka na lang. No? So, Parang I think hihika. watch this online. Nakakaawa talaga yung may ubo. Yeah. Pero kung halimbawa po yung adult, kasi sinabi na rin po before ng DOH na parang pagbigyan muna natin yung mga bata sa bakuna kasi limited yung supply natin. So if that's the case, paano naman yung mga adult? Paano natin mape-prevent yun? Actually, hindi naman kailangan mag-agawan kasi yung adult vaccines are different from those being given to young kids, no? Pwede ba natin it- sabihin, doktora, pwede natin sabihin yun? Dalawa yun, di ba? Para hindi sila malito na, no? Ano yung, para sa bata, parang may hexa, may ganyan, ano? Mas alam nyo, ano? Mas, doktora. So, sa mga bata, merong tinatawag na combination vaccines. Ang meron natin sa center ngayon is yung pentavalent vaccine. Sa private setting, ganoon din. Pero basically, pag naririnig natin yung phrase na DPT, no? Kaya ano pang format yon, penta, hexa, plain DPT. Yung P doon ay pertussis. So, may protection ng maaasahan yung makakatanggap ng bakuna. Ngayon, pag lumampas na ng 7 years old, ibang format na ng vaccines ang ginagamit. So yung concerned na older children, teenagers, adults, elderly, no? Mga buntis na kailangan magpapakuna, hindi naman kailangan makipagkompetensya dun sa mga natatanggap sa center kasi iba actually yung nandoon, pang baby yun. Practical lang na, no? Follow-up, Chiki, sorry. Yeah, go ahead. Doktora, so, alam natin na yung ibang mga centers baka kulang na sila ng supply niya, no? Pero sa mga, kung pribado ka at gusto mong makakuha niyan, meron bang readily available na pwede pagkuhanin? It's readily available kasi ito talaga yung binibigay natin sa mga sanggol. Ito yung unang set ng mga vaccines na ibinibigay natin for babies at 6 weeks, 10 weeks, and 14 weeks. So, basta tayo ay regular na sumusunod sa schedule ng bakuna, whether sa public or sa private, hindi nawawalan halos nito. And I understand also from our public health authorities na hindi naman na sasabihing walang-wala, baka yung problem lang is distribution, no? Baka nandoon sa depot, hindi pa lang naihahatid. So, may paraan pa namang makatanggap. Kausap po natin ngayon no si Dr. Ana Ong Lim no. Pinag-uusapan po natin itong pertussis. Doc, parinig lang po muna natin sa kanila yung yung sound nung ubo bago po kita tanungin. Game guys. Parang hinihika na ano. Oo, no? parang hinihika na masusuka na. So Parang Doc, nalulunod, parang ganun Oo. ba? Parang lunod yung yung dating. Okay. Doc, sinabi niyo po kanina no. Yes, go ahead. You have something to say, I Doc. wanted to pick up your Oo. point, no? Parang nasusuka ka na sa kakaubo. Oo. Those distinct features talaga ng pertussis, yung mga adults or teenagers na nagkakaroon ng ganitong sintomas, napapansin naman natin sa sarili natin, may ubo tayo, pero hindi naman tayo nauubo to the point na nasusuka tayo, di ba? So Doc, yung ubo, sinabi... Ayun, medyo nawala ng konting audio. Okay, kanina po sinabi po ninyo, Doc, no, na minsan 3 buwan yung itatagal ng sintomas. Days, So, for as long as may sintomas po, Doc, ay nakakahawa yung person. Kasi usually naalala nyo, mga kapatid, yung sa virus, pag 2 weeks, more than 2 weeks, medyo okay na. Pwede na, di ba? Hindi na daw nakakahawa. Yung How sa about COVID. this? Oh, kasi Oo. virus yun. Ito Right, bacteria, right. so ano po ba, Doc? Ang contagiousness kasi niya is not for the entire 3 months na may sintomas ang isang pasyenteng may pertussis. Pero definitely, habang hindi siya ginagamot, pwede siyang magkalat ng mikrobyo. Tama. So, dapat talagang magpagamot, no? Yeah.
para makabawas dun Yeah. sa panahon na nakakahawa ang isang tao.